Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Chinky, ano mas practical? Brand new or second hand na gamit? Yan po ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Depende po yan sa iyong kakayanan. Kung kaya mong bumili ng brand new, eh di bilhin mo yung brand new. Kung hindi mo kaya, dahil kapos ang budget, di mag second hand ka muna. Di ba? Kasi tatandaan po natin, no, pag kayo ay bibili po, ang una, tanungin mo sarili mo, magkano ba ang kakayanan mo, ang budget mo? Itong unang dapat makasagot niyan, uulitin ko. Pag kaya ng budget, brand new. Pag di kaya, second hand muna. Number 2, tanungin mo sarili mo, gaano mo ba kadalas mong gagamitin yan? Kung madalas mong gagamitin yan at talagang gusto mo sulitin, sinasabi mo, eh pangmatagalan na, eh di bago. Eh kung minsan mo lang gagamitin niya, 1 time, 2 time lang, baka pwede na second hand. Di ba? Number 3, alamin mo rin yung binibili mong bagay, tataas ba ang halaga o bumababa ang halaga? Pag tataas ang halaga, eh syempre, mas maganda na kung bumili ka ng brand new. Pero pagka bababa ang halaga, eh syempre, second hand. Di ba? And then, syempre, titignan mo rin yung kondisyon na binibili mo. Yung bibilin mo, baka yung second hand, eh sira-sira na talaga. Eh, di ba? Hindi mo magagamit. Pero kung yung bibili mo second hand, eh hindi pa nagagamit o isang beses lang nagagamit, pwede pa. At syempre, check mo rin kung may warranty. Kung may warranty, eh syempre, mas maganda po yan. Lalo kung ang binibili nyo po ay technology. Kahit na medyo mas mataas ng konti, pero meron ka namang diba? Meron ka namang peace of mind. Siyempre naman tayo po ay bumili ng second hand. Ito naman po ang advantages. Number 1, malaking tipid. Diba? Tapos number 2, hindi na mataas ang presyo. Number 3, siyempre eco-friendly. And siyempre, number 4, magandang bargain. Kaya nga, ang katanungan na lang ganito. Ultimately, brand new ba bibiling ko, Chinky, o second hand? Again, kung brand new, dapat yung item, dapat gamitin mo araw-araw, sulitin mo, di ba? At the same time, mas maganda kung ito ay pangmatagalan mong gagamitin. Like appliances, gadgets, sasakyan, di ba? Para wala ka sakit ng ulo. Pero kung talagang kapos ang budget mo, di ba? Mas practical na bumili ka ng second hand. At ito yung tip ko sa inyo, huwag kayong bibili kahit kanino. Bumili kayo sa mga taong may kaya sa buhay na hindi lang naman ginamit. Na doble lang ang pagbili. Di ba? Mas maganda na rin po yan. Di ba? Kaya ako, kahit ako minsan, bumibili ako sa UK. Oo. Hindi po sa United Kingdom, kundi sa UK, sa may Baguio, doon po ako bumibili. Guys, kung ano man ang trip mo, ang pagpili ng brand new or second hand, ay depende sa iyong pangangailangan at budget. Walang tama at walang maling sagot. Ang mahalaga, wais ang iyong pagbibili. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. Buong Bangsamoro Autonomous Region at ilan pang probinsya sa Mindanao nagpapasaklolo dahil sa patuloy na pag-ulan at pagbaha. 2 napaulat na patay sa sakuna. Resort sa Puerto Galera na Chinese lang daw ang pinapapasok nilusob ng mga otoridad. Posibleng panibagong illegal pogo hub na bisto sa lugar. Batasang pambansa, halos 100% na raw nahanda para sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Tiwala ng publiko sa Pangulo, bahagyang bumaba bago ang SONA, base sa Pulse Asia Survey. Pamumuno sa Department of Education, formal nang ipapasa ni Vice President Sara Duterte kay Senator Sonny Angara bukas. Pero ang magiging bagong DepEd Secretary, hindi pa rin daw nakakausap si VP Sara. At John Estrada, sinabing nagkasundo muna sila ng misis na si Priscilla Mireles na maghiwalay muna. Pero si Priscilla itinanggihan. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas!
Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Suwerteng nakaligtas ang isang lola matapos pagsasaksakin ng kanyang kapitbahay sa Abra. Ang suspect hindi raw kasi matanggap na hindi siya pinautang ni lola ng 2,000 piso. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng isang lola mula sa kapitbahay sa Pidigan, Abra. Ang suspect, hindi raw kasi niya napautang. Nang dahil sa 2,000 piso, saksak sa panga, kamay at dibdib ang inabot ng 76 anyos na si Lola Marcela Valera. Alas 7 ng umaga nitong July 10, nang pumunta ang 59 anyos na si alias Rosie sa bahay ng matanda para mangutang. Pero si Lola walang maibigay dahil wala rin daw siyang pera. Pagsapit ng tanghali, alas 12:45, bumalik si Rosie sa bahay ni Lola Marcela para sabihing nakita niya ang matagal nang nawawala na lata na lalagyan ng bigas ni Lola. Dito na niya siya dinala sa masukal na bahagi. Si Rosie biglang bunot sa 8 pulgadang patalim na nasa nooy, suot niyang slingback at walang sabi-sabi niyang pinag-uundayan si Lola Marcela. Sa isang liblib na lugar mismo doon sa Barangay Alinaya, ginawa mismo nung suspect yung naksak. Bali, yun lang po ang nakikita naming motibo kung bakit niya sinaksak yung biktima. Nakalakad pa si Lola kung saan ilang residente ang nakakita at tumulong sa kanya. Maswerte siyang nakaligtas at ngayon ay nasa mabuting kalagayan na. Nakalabas na rin siya ng ospital at nagpapalakas. Ang suspect na aresto sa ginawang follow-up operation. Aminado siya sa krimen at pinagsisisihan niya raw ito. Pero si Marcela gustong managot ang kapitbahay. Yes, ma'am, decided naman po siyang kasuhan yung suspect. Na-file naman namin sa korte yung kaso doon sa suspect. Kung may mga ganitong mga insidente, mas maganda kung pag-usapan na lang muna sa mas maayos na paraan para maiwasan po natin yung mga ganitong kaso. Naniniwala ang mga pulis na plinano at balak talaga ng suspect na patayin ang biktima. Kaya frustrated murder ang kasong kanyang kakaharapin. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Ni-raid ng mga otoridad ang isang resort sa Puerto Galera na umano'y pugad din ng iligal na pogo. Ayon pa sa kanilang pag-iimbestiga, eksklusibo lang daw ito sa mga Chinese. Magbabalita si Mayan Los Baños. Magkakasamang nilusob ng National Bureau of Investigation at Philippine Army ang resort na ito sa ibabaw ng bundok sa Puerto Galera Sabado ng gabi. Tumambad ang mga slot machine, gambling paraphernalia, mga laptop, SIM card at iba't iba pang gadget. Pero walang naabutang nagsusugal. Natulugan siguro nga sila yung operasyon. Pero fresh pa yung mga naiiwan na mga chips, cards, mga cigarette butts, mga drinks nila dyan. Naaresto ang may-ari ng resort na isang Chinese-American. Wala pa siyang pahayag. Nasa 40 dayuhan naman sa loob ng resort ang sinita na karamihan ay mga Chinese. Hiningan sila ng passport para malaman kung legal ang pananatili nila sa bansa. May higit 60 kwarto at kasing lawak ng isang football field ang lupang sakop ng resort na halos 6 na kilometro ang layo sa munisipyo. Ayon sa NBI Mimaropa, exclusive umano sa mga Chino ang resort. Itinanggi ito ng isang security guard doon. Wala rin daw silang nakikitang anomalya sa loob. Sa ngayon, business as usual sa resort. Nakikipag-ugnayan ng NBI sa Bureau of Immigration para matignan ang dokumento ng mga dayuhang nakita roon. Sa pagdinig naman sa Senate Committee on Ways and Means, suportado ng iba't ibang ahensya ang Pogo ban. We have seen the extent of criminal activities being conducted in some of the IGLs and Pogo facilities, particularly human trafficking, cyber fraud, prostitution, etc., which to us has become a very serious national concern. Tingin din ng Department of Finance kahit paaabot sa mahigit 166 billion pesos ang kikitain ng bansa mula sa mga tax sa Pogo, dehado pa rin ang ating gobyerno.
Aabot daw kasi sa mahigit 265 billion pesos ang nawawalang investment dahil sa masamang reputasyon na nakukuha ng ating bansa dahil sa mga pogo. Kahit ang NEDA, DICT at Bureau of Immigration, pabor din na tapusin ang operasyon ng pogo sa ating bansa. Lumabas din sa pagdinig ang nasa 20,000 Pinoy Pogo employees na mawawalan ng trabaho oras na ipasara na ang mga pogo sa bansa. Kaya suwestyon ng DOF baka pwedeng hindi biglaan ang pagpapatigil sa pogo operations. Ipinasilip naman sa mga miyembro ng media ang bagong tayong detention facility sa Senate compound kung saan ididetine sina Bamban Mayor Alice Go at ang kanyang pamilya oras na maaresto sila. 6 hanggang 8 tao ang kasya sa pasilidad. May 3 bunk beds dito na ang 2 ay bago pa. May aircon sa kwarto at may mesa kung saan sila pwede kumain. Mayroon ding banyo sa loob. Her security 24/7. I've done it before. I was a commander before, and I assured the people within my area of responsibility that they are safe. Sagot din ng Senado ang mga pagkain ng mga madedetine mula breakfast, lunch at dinner. Pwede rin sila mag-order o magpadala ng pagkain. Pwede rin silang bisitahin ng pamilya at abogado nila. Ayon kay Senate Sergeant-at-Arms General Robert Angcan, noong nakaraang taon pa ito pinatayo dahil sa dami ng mga napapakontempt sa Senate hearing. Matatanda ang napakontempt din si Go dahil sa hindi naman pagsipot sa mga pagdinig. Bawal ang gadget sa pasilidad at kung kailangan tumawag o mag-text, pwede nilang hiramin ang cellphone ng nagbabantay sa kanilang osaa. Pero sinabi ni Senate President Jesus Codero, ipapa-review niya ang rules dahil tingin niya hindi naman delikado kung payagan ng detainees na magpasok ng cellphone. This is not a punishment for the commission of any crime. Itong pagdetena sa kanya ay para tiyakin lamang na siya'y mag-a-attend ng pagdinig ng Senado. Para sa 1PH, Mean Los Baños, News 5. Sumuko na ang suspect sa pagpatay sa 3 guests ng isang hotel sa Tagaytay City. Ayon sa mga pulis, sumuko mismo sa mga otoridad sa bayan ng Tuy sa Batangas ang suspect. Dati siyang empleyado ng hotel na tinanggal matapos madawit sa pagnanakaw. Tumanggi na siyang magbigay ng pahayag. Pero sabi ng mga pulis, ang pagkakasibak sa kanya sa trabaho ang naging motibo sa krimen. May tuturing na raw na case closed ang krimen at ikinatuwa din ng pamilya ng 2 Pinay ang pagkakahuli sa suspect. July 10 nang gilitan ang isang Australian at iginapos naman ang kinakasama nitong Pinay at manugang sa loob ng tinutuluyan nilang kwarto sa hotel. Kinundi na maging ng international community ang nasabing krimen. Gumagana ulit ang aircon sa NAIA Terminal 3 matapos ang 12 oras na shutdown simula kagabi. 9 p.m. nang patayin ng Manila International Airport Authority ang mga aircon unit sa terminal. Naglagay ng mga electric fan at blower sa pinakamatataong lugar. Pero kulang na kulang daw ito para sa mga pasahero, maging sa mga establishmento sa loob ng airport. Humingi na ng paumanhin ang MIA sa nangyari. Paliwanag nila, kailangan na itong gawin dahil mahigit 1.5 dekada nang hindi napapalitan ang mga aircon sa terminal. Maaari umanong maulit ang insidente ng pagpalya ng cooling units noong Abril kung hindi pa nila ito aaksyonan. Nagsama-sama na ang ilang ahensya ng gobyerno para pagtuunan ng pansin ang kalusugan ng mga bilanggo sa kulungan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Karaniwang di mahulugang karayom ang mga piitan sa bansa dahil sa nagsisiksikang Persons Deprived of Liberty o PDLs. Ang ganyang kondisyon may epekto sa kalusugan ng mga preso. Sa datos ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, ilan sa mga pangunahing sakit ng mga PDL ay upper respiratory tract infection, hypertension, gastroenteritis, diabetes at iba pa. Aminado ang Bureau of Corrections o Bucor na kulang ang kakayahan nila para tugunan yan. Kaya nitong Lunes, sinelyuhan ang Joint Administrative Order katuwang ang Department of Health, Department of Justice at Department of the Interior and Local Government para pagtibayin pa ang pagtugon sa pangangailangang pangkalusugan ng mga PDLs. Dati, we just solved the problems at the operational and tactical level. Now, there's a policy which will guide us. The problems now that we are encountering cannot be solved solely by Bucor. It has to be an interagency. Now that the Department of Health,
PhilHealth. Sa ilalim ng bagong patakaran, required na mag-allocate ng pondo ang Bucor, BJMP at iba pang concerned agencies para masiguradong maipatupad ito. Ang lahat din ng PDLs ay kabilang nasa National Health Insurance Program at automatic na miyembro na rin sila ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kaya pwede nilang ma-avail ang mga healthcare services pati na primary at hospital care 24/7. Bukod pa dyan, popondohan na rin ang pagpapatayo ng health facilities para sa mga preso, kabilang na yung mga nanggaling sa Bilibid at inilipat sa Iwahig, Palawan. So yung ating JAW includes two very important pillars. One is health promotion, very important na magkaroon ng healthy environment. Pangalawa, very important yung services for healthcare pag sila ay nagkasakit. Bago yan, nauna nang pinirmahan ang isa pang bagong polisiya na nagre-require ng forensics examination o autopsy sa mga PDLs na namatay sa loob ng piitan. Pinangunahan ito ng DOJ katuwang ang UP College of Medicine at United Nations Office on Drugs and Crime. Sa tala kasi ng Bucor, ang mahigit 4,000 PDL na pumanaw mula January 2020 hanggang nitong katapusan ng Hunyo, karamihan ay di pa natutukoy ang dahilan ng pagkamatay. Ang purpose kasi nito is to determine doon sa death kung ano ba talaga yung mga reasons, baka may pattern na for the deaths, no? And we will be able to detect that immediately after an immediate autopsy. Suportado ito ng Bucor para raw magkaroon ng transparency sa pagkasawi ng PDL dahil karapatan pa rin daw nila ito bilang tao. Mobile journalist Francis Orcio po, hatid ang mukha ng balita. Humihingi ng tulong ang isang misis para sa kanyang mister na may tumor sa utak. Kasabay kasi nito, nagpupursige rin si misis na makatapos ng kolehiyo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Isang babae sa Leyte ang nananawagan ng tulong para sa kanyang asawa. May tumor kasi si mister sa utak at kinakailangang operahan sa lalong madaling panahon. Abril lang nang magsimulang makaramdam si Nathaniel Abarico, 31 anyos, ng pamamanhid sa kaliwang muka at braso. Madalas sumakit ang ulo at magsuka. Nabahala ang kanyang pamilya, kaya sinugod na siya sa ospital. Sabi po talaga doktor, may brain tumor na daw siya na 1.3 cm po. Tapos kailangan daw po talaga ipa-opera kay the more po na magsasakit ang kanyang ulo, baka daw po magka-cardiac arrest. Sabi po nung doktor noon sa amin, nung unang hospital, nagkakahalaga daw pong 1.4 milyon. Ang ina at ama ni Nathaniel ang nag-aalaga sa kanya sa San Francisco, Southern Leyte. Ang kanya kasing asawa ni si Glycen ay nag-aaral pa sa kolehiyo sa Tacloban. Ang tatlo naman nilang anak na edad 10, 4 at 2 ay nasa lola ni Glycen. Kasi hindi po pwede na ang mother-in-law ko po kasi andun pa yung asawa ko po. Tapos hindi pwede po ma-stress ang asawa ko po. Palagi po silang nagtatanong kung kailan po nila makakasama ulit yung papa nila. Kailan po sila ihahatid ulit sa school. Kasi po, nasanay po sila na yung papa nilang palagi pong kasama. Mahal ang pamasahe kaya isang beses lang daw sa isang buwan kung umuwi si Glycen sa Southern Leyte. Para sa kanya, napakahirap mawalay sa pamilya, lalo na sa mga panahong kailangan nilang sandalan ang isa't isa. Kinakaya ko po para po sa mga anak ko, mga anak namin po. Kahit mahirap po ang sitwasyon namin ngayon kasi lalo na malayo po ako sa kanya. Kahit may mga iniinom na gamot, madalas pa rin na magsuka at sumakit ang ulo ni Nathaniel. Kaya ang kanyang pamilya nananawagan po ng inyong tulong. Kami po ay nananawagan ng tulong po, financial po, para po sa gamot ni Nathaniel. Malaki po kasing halaga ang kailangan namin para maoperahan siya. Pero masakit po sa loob kasi wala po kaming pera pang opera, kahit man lang pang gamot man lang, kasi mahal po talaga ang gamot para sa utak. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual, nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.
Susunod, binabantayang sama ng panahon at habagat patuloy na magpapaulan sa Southern Luzon at Visayas. Ngayong malapit na magpasukan, mga patahian ng uniforme ng estudyante dinaragsa na ng mga customer. At High Street star Andrea Brillantes, may dahilan daw kung bakit nananatili siya ngayon na single. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Bilang Pilipino has been our media group's comprehensive coverage across broadcast, radio, and print platforms, and the campaign aims to inform voters what the candidates stand for. We just really want to teach the public that when they consume information, na stop, look, and think kung tama ba yung nakikita nila bago sila mag-click, mag-share, bago nila i-like. I think it's our mission na to help yung mga Pilipino natin, mga kababayan natin to discern more clearly kung ano yung totoo at saka kung ano yung fake news. Ingat pa rin sa pag-ulan lalo na sa mga kapatid natin sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kasalukuyang umiiral pa rin ang low pressure area sa silangan, hilagang silangan ng Surigao City sa Surigao del Norte. Hindi pa rin inaalis ang posibilidad na maging bagyo ito, kaya patuloy itong binabantayan. Sa ngayon, nagdadala na raw ang LPA ng mga pag-ulan sa Bicol Region, Romblon, Visayas, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Bukas naman, maging ang Mimaropa at Calabarzon ay maaari na ring maapektuhan ng LPA at habagat. Aabot na sa higit 200,000 individual ang apektado ng pag-ulan at pagbaha dulot ng habagat sa bansa. Posible pang magpatuloy ang masamang panahon dahil sa umiiral na low pressure area. Para bigyan tayo ng update sa naging epekto ng habagat at LPA, magkakausap natin si Director Edgar Posadas, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense ng NDRRMC. Magandang tanghali po sa inyo, Director. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Salamat po sa oras. Director Posadas, linawin lamang po namin kung ito po bang record nyo na higit 200,000 individuals pawang naapektuhan lang ito ng habagat? Iba pa po yung bilang ng mga nasalanta ng LPA? Opo, ganito yung Cheryl, no? What we do kasi is at the Office of Civil Defense, yung mga datos is attributed to particular let's say event, no? Kagaya nito, yung habagat. So yung ang datos natin ngayon ay sa habagat lang muna kasi kasalukuyan pang nabanggit nyo nga kanina, dumadaan pa lang and posible nga yung possibility na ito ay magiging bagyo in the next few days. So itong datos na ito ay datos pa lamang ng habagat, Sharon. Ano-ano pong lugar, Director, ang pinaka-apektado nitong pag-ulan at pagbaha po? Kung titingnan natin when it comes to yung dami ng populasyon na apektado, ang una ay ang nangunguna dito kasi out of the 221,435 na individuals affected, ang pinakamarami, Cheryl, ay sa ngayon sa datos natin
Sa Region 12, 199,619. And susunod dito yung sa Region 9 and then sa Region 10. At gaano po karami dito sa mga naapektuhang lugar ay kinailangan pong i-evacuate at nananatili sa evacuation centers? Meron po ba? Oo, Cheryl, meron tayo sa ngayon. No? We have a total of 71 na evacuation centers. Originally yun, no? Pero ngayon 49 na lang siya. So bumaba siya yung numero. Last weekend it was 55, no? Ito ay doon sa mga region na nabanggit ko rin, ano? Region 9, 10, 11, 12, and BARM. At ito ay catering to 5,382 na pamilya or 20,086 na mga individual. Meron din tayong count, Cheryl, no, ng mga outside evacuation centers, but we also cater to their needs. Yung those who na talagang minabuti nila na makipisan muna sa kanilang mga relatives and friends. Sa mga oras po bang ito, may mga lugar pa rin po na may mga tubig pa ang kanilang mga lugar? Meron pa rin, ano? Meron pa rin. Cheryl, pwede ko bang i-update? Ano? May update na binigay sa akin ngayon lang. Ang affected individuals na ngayon ay 468,165. This was as of today, 9 a.m. Ito yung latest na datos. My apologies. And then 375 barangays or 96,277 families. At ang pinakamarami ngayon dito sa latest natin na datos, Cheryl, ay sa BARM, 246,730 na mga individual or 49,346 individuals. At yung ating datos sa evacuation centers ay tama na 49, catering to 5,392 families or 20,086 individuals. At ito po, out of the 375 barangays, karamihan po ba dito may tubig pa yung kanilang lugar, Director? Ang sinasabi kausap ko kanina, Cheryl, yung dalawang regional directors natin, yung isa through, we were exchanging messages na si Director Ocho Terena sa Region 9 and si Director Mamon sa BARM. Kanina daw medyo maganda na yung panahon. But ang ano dito, Cheryl, we had a meeting with Pag-asa yesterday just so na ma-appreciate natin yung weather outlook and yun nga ang consequence nitong itong dumadaan na LPA ngayon ay posible pa rin na paigtingin niya yung pag-ulan. So definitely hindi pa rin tayo kampante that magiging total yung ating both of that ones are now receiving already, but because of that pagdaan nitong LPA baka madagdagan pa ng konti yung mga pag-ulan. Dahil nga po nabanggit nyo na magpapatuloy pa pala itong ulan, ano po ang directives po ng NDRRMC dito po sa mga barangay, 375 barangays, almost 500,000 na individuals na po ang affected? Opo, ang kahapon po ay nag-raise na po ang ating dito sa NDRRMC, Cheryl, to blue alert, para mas matutukan natin yung response mechanism natin. So ibig sabihin na we are taking this really seriously, saka yung tuloy-tuloy nga na pag-ulan almost sa buong Mindanao. And then kahapon nagbigay na rin ng yung mga advisories yung ating mga tiga DNR NGB dun sa mga posible na mga barangays na maapektuhan. At patuloy naming sinasabi, Cheryl, ang ano natin dito ay yung pagbaha at saka yung posibleng pagguho ng lupa. So ang ating payo dito ay kung sila ay ma-advise or masabihan ng mga kinaukulan na pansamantala munang lumikas, then dapat nating gawin yon at pansamantala naman yun. And we are providing naman what we need in the evacuation centers in partnership with the DSWD. In fact, last week, pumunta doon yung si Secretary Rex sa area ng BARM para tingnan kasama si Secretary Lagdomeo at saka si Secretary Magno, and kasama na rin yung ating regional
team from the Office of Civil Defense sa BAR para masigurado na yung mga pangangailangan nila are provided for. May napaulat din po na may 2 nasawi dahil po sa habagat. Na kumpirma na po ba ito? Saang lugar po ito, Director? Opo, actually sa ngayon, Cheryl, no, ang nakatala sa atin ay 5, no. Pero isa pa lang dito ang kumpirmado, yun ay sa Region 10. Kinukumpirma pa natin yung isa from Region 11, 2 sa Zamboanga at isa sa BARM. So actually ang official ang tentative count natin ngayon pending the validation kasi isa pa lang ang kumpirmado out of the 5, no. So ang nire-report lang namin yung isa, no, Region 10 ito, but we, as soon as ma-confirm natin, we will report back to you yung confirmation or yung validation that indeed yung 4 pa na sa iba-ibang region ay dahil sa epekto ng habagat na nagsimula noong kung hindi ako nagkakamali, July 11, Sharon. Director Posadas, pagdating naman po sa ating agrikultura at infrastructures, mayroon na po ba tayong estimate kung gaano kalaki yung naidulot pong pinsala nito? Sharon, I always say this, no? Ito kasing meron kaming initial na datos sa agriculture pero kasi ito it has to awaiting for yung talagang kanilang datos para makumpirma natin kung magkano talaga, no. But again, initial lang ito, but the official data will come from DA through us, no. Sa ngayon, initial lang, no, unofficial, we have 17,879,000, no. Sa regions 9 pa lang ito and 10 sa aspeto ito ng agrikultura. Sa naman sa infrastructure, wala pa kaming cost, but there are around 10 na mga vital mga infrastructure in regions 10, 11 and 12 na naapektuhan, and yung pang other assets other than those mentioned mababa pa rin 100,000, no, kasi kasalukuyan pa lang dumadating yung mga official reports, Cheryl, and we still have to validate those reports. Ano po ulit yung damage po sa agriculture po natin na unofficial pa, yung estimate? Sa ngayon, Cheryl, as of 9 a.m., we have 17.879 million. Sa regions 9 and 10. Opo. In 2 regions, in regions 9 and 10. Zamboanga and then dito sa Northern Mindanao, Cheryl. Kamusta po yung tulong natin dito sa 468,000 individuals na naapektuhan, yung relief goods, and also baka po may mga tahanan din na mga nasira, naapektuhan. Ano po ba ang tulong na naipaabot na po natin sa kanila? Initially kanina, Sharon, na-mention ko yung you mentioned about yung mga nasira yung mga bahay nila, no, yung totally damaged and partially damaged houses. Namigay po si TechRex at yung team niya, nandun din yung OCD ng BAR, no, ng ayuda, yung tinatawag natin na assistance to individuals in crisis situations, no. At nakapagbigay din ng tulong, no, bawat pamilya na nawalan ng totally damaged yung kanilang bahay, that's amounting to 10,000 each, at saka yung partially damaged, that's 5,000 each. But aside from that, Cheryl, patuloy pa rin yung ating pag-augment, no, ng ating mga food and non-food items sa DSWD, yung non-food items sa OCD. And also, maganda kasi yung the law allows us to preposition. And even before mangyari ito, meron na tayong mga prepositioned items kagaya ng mga family packs, yung nakalagay sa orange, no, na binibigay ng OCD orange pack, no, na medyo malaki. Para sa mga affected families, inu-augment namin ito, Cheryl, doon sa mga resources ng lokal na pamahalaan. And we're very thankful pa rin because our LGUs now are, I think, are more capacitated, they're more empowered. At tinatry muna nilang tugunan from their end, and then kung hindi kaya, then that's the time that we augment either from the regional resources or the national kung kinakailangan, Sheriff.
Director Posadas, masasabi po natin, parang patikim pa lamang po ito ng La Nina. Kumusta po ang paghahanda ng ating ahensya para po sa talagang peak ng La Nina? Opo, in fact, patuloy po ang pagpupulong dyan, patuloy po ang napaka-mitikuloso po ng ating mga kinaukulan. Ano? Una po ang ating Pangulo, very straightforward ang sinasabi niya, for the NGA to prepare for La Nina. No? And, we are doing just that po. This is being complemented by the instructions of the SND, who's also the chair of the NDRIM Council, Secretary Chodoro, and of course the USEC Nepomuceno. What we do is we are continuously coordinating with the local government units. We are abiding by the advices ng ating science and forecasting mga agencies natin na medyo masasabi natin na maganda na ang kanilang pag-forecast, and that aids us in planning para mas maplano natin, and we plan together with the local government unit, with our regional offices, and up the line, hanggang dito naghahanda din tayo by continuously monitoring yung pangangailangan, Cheryl, and we continuously also facilitate yung mga patuloy yung mga prepositioning of goods para kung sakasakali na medyo tumaas-taas pa dito yung mga pangangailangan, then we're ready to address. Continuous yan, and we work closely with the NDRIM Council and our regional counterparts in the 17 regions in the country, Sharon. Marami pong salamat sa inyong oras, Director Edgar Posadas ng OCD and DRRMC. Magandang tanghali po. Bukas na ita-turn over ni Vice President Sara Duterte ang posisyong Department of Education Secretary kay Senator Sonny Angara. Sa Biyernes naman, June 19, formal na mauupo si Angara sa DepEd. Pero kinumpirma ng incoming Education Secretary na hanggang ngayon, hindi pa niya nakakausap ang Vice Presidente. Kasabay ng napipintong pagpapalit ng kalihim ang pagbibitiw rin ng 5 matataas na opisyal ng Department of Education. Una nang nag-abiso si Undersecretary Michael Poa na magbibitiw bilang Chief of Staff at tagapagsalita ng DepEd. Babakantihin na rin nina Undersecretary Nolasco Mempin at 3 pang Assistant Secretaries ang kanilang posisyon sa ahensya. Ito raw ay para makapag-appoint si Angara ng sarili niyang mga tao sa kanyang opisina. Sa July 29 na magsisimula ang pasukan sa ilalim ng academic year 2024 to 2025. Mananatiling pangunahing learning modality ang in-person o face-to-face classes. Kaya naman, hindi na magkanda-ugaga ang mga magulang na magpapatahi ng uniforme para sa kanilang mga anak. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Ngayong unti-unti nang bumabalik sa usual na pasukan sa eskwelahan, hindi lang school supplies sa pinaghahandaan ng mga estudyante, kundi pati na rin ang mga uniforme. Pasukan season na nga, kaya naman ang patahian na ito sa Recto Underpass, pinasukan na rin ng mga order ng uniform. Yun nga lang, karamihan sa mga ito, jam-pack na. Kami hanggat may nagpapatahi, pero umaatras kami ng date kasi hindi namin kaya talaga pag isabay-sabay. Marami na po, hindi na kami nakakatanggap ng rush. Sa ngayon po, ang nakapila sa amin ay siguro yung due date hanggang katapusan siguro mga 100. Kaya lang, konti lang kaming mananahi na. Hindi lang mga mananahi ang pressured sa napapaagang pasukan dahil ultimo ilang mga estudyante tumitingin pa rin ng patahian habang nagsimula na ang school calendar nila. Para dito po sa kapatid kong senior high school. Going na po sila sa school. Okay naman, kaso nagka-canvas pa lang kami ngayon. Budget din, ganun. Talaga almost mga 800, 1,000 gan papagawa. Ito pa, isang bahagi lang ang hile-hilerang patahian na ito sa Recto Underpass. Meron pa sa kabila, kaso At halos lahat na nga dito, punong-puno na ng mga order at mga patahingan ng uniforme. Kaya ang iilan na lang dito, kailangan na nga raw busisiin kung sino pa ang mga tatanggap ng rush orders ng mga uniforms na kakailanganin sa loob ng 1 o 2 linggo. Pero rest assured naman daw na kahit bumuhos na ang mga patahi, sinusubukan pa rin nilang i-accommodate ang mga customer. Ngayon hindi na po talaga kami tumatanggap ng rush. Pero tinatanong po namin yung customer, like, gagamitin na ba? Pag gagamitin na talaga, yun talagang i-priority namin kasi kawawa din naman. Rush season na nga raw sa pagpapatahi ng mga uniforme. Pero paalala ng mga mananahi,
huwag daw hayaang makompromiso ang budget at quality ng uniforms dahil lang sa pagmamadali. Mobile Journal, Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Isa sa magiging agenda ngayon ng Department of Education ang ihanap ng mas maraming trabaho, ang K-12 graduates. Malaking tulong daw ang lumabas sa pag-aaral na mas maraming kumpanya na ang bukas na tumanggap ng mga nagtapos sa senior high school. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Sa job hunting, madalas hinahanap ng mga employers ang mga college graduate na aplikante. Pero sa isang pag-aaral, dumarami na raw ang mga kumpanyang handang i-hire kahit senior high school pa lang ang natapos. Magtatatlong buwan na bilang guest experience leader sa isang fast food chain si Alyssa. Bahagi siya ng marketing division ng kumpanya na nangunguna sa pag-promote ng mga services na ino-offer ng restaurant. Senior high school diploma ang meron si Alyssa at kasalukuyang first-year college student. Kaya laking pasasalamat niya nang matanggap sa trabaho at hindi na hinanapan ng college degree. Thankfully po sa napasukan ko pong work is wala naman pong nire-require na ganon. As long as kaya mo yung bigat ng trabaho, makakapasok ka naman. Ayon sa 2024 Jobs Outlook Study ng Philippine Business for Education o PBED, 4 in 5 o 86.6% ng mga employers sa Pilipinas ang willing mag-hire ng senior high school graduates, habang mahigit 3,700 out of 17,000 entry-level positions ang pwede nilang pasukan. Yun nga lang, lumalabas na limitado pa rin ang mga trabahong pwedeng mapasukan nila. Karaniwang service, sales at clerical support roles. Kaya para mas maging bukas pa ang mga kumpanya sa ibang job positions, paigtingin pa raw ang curriculum ng senior high. The way to shift this and to have companies be more open to more technical jobs is to make sure na mas may technical training din na ipinapasok sa curriculum. Umaasa naman si Alyssa na marami pang kumpanya ang maging inclusive sa pagtanggap ng mga aplikante. Dahil tulad niya, may mga kailangang magtrabaho para matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Sobrang welcoming po talaga sa work. And hopefully na mas dumami pa yung mga companies na maging open na tumanggap pa ng mga kabataang tulad ko na gusto mag-aral, the same time magtrabaho. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na isa sa mga tututukan ng bagong kalihim ng Department of Education ang pagpapaigting sa K-12 curriculum at pagpapataas ng tsansang makuha sa trabaho ang mga senior high school graduate. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang muka ng balita. Magandang tanghali mga kapatid. Isang katutubong kaigta sa Kapas Tarlac ang viral dahil matapos siyang makapag-aral. Ibinahagi naman niya ito sa mga kapwa niya katutubo at nagtuturo sa mga bata at matatanda kung paano magsulat at magbasa. Kung ikaw ang bibigyan ng pagkakataong makapagturo sa mga kapatid nating indigenous people, ano ang gusto mong ituro? Tara, samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Kung makakapagturo po ako sa kanila, gusto kong ituro sa kanila yung kahalagahan ng pag-aaral. Pag nakapagtapos po, mas malayo po yung mararating. Mas mapapaunlad po nila yung kinabukasan nila. Sa pag-aaral po, bali yung abakada, yun. Kasi yung ibang katutubo, parang huli sila. Hindi nila alam yung hindi sila marunong magbasa, ganon. Siguro yung magandang asal. Kasi kahit na mahirap kasi tayo, is yun talaga yung pinaka-importante sa isang tao. Yung may magandang asal, yung may respeto ka sa tao, kahit wala tayong pinag-aralan, parang gano'n. Ayong sa kabutihan ng pag-uugali po, at saka yung ugaling magandang asal, yun po yung ang gusto kong sa kanila, masasabi. So more on ng Bible po ang tinituro namin sa mga tao at ngayon na nagbahay-bahay po kasi po kami at yung mga interested gusto namin maturuan ng lahat ng mga tao kasi ayun po ang layunin ng Diyos po. Ako ang inyong hari ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Susunod, Batasang Pambansa, handa na raw para sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. At Priscilla Meireles, itinanggi ang pahayag ng mister na si John Estrada na nagkasundo silang maghiwalay muna. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas.
Handang-handa na ang Batasang Pambansa para sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes, July 22. Ayon kay House Deputy Secretary General Grace Andres, halos 100% nang nakahanda ang Batasan Complex para sa SONA. 2,000 guests ang inaasahang dadalo. Nakahanda na rin daw ang invitations para sa kanila. Nilinaw din ng Batasan na mas maliit sa naunang napabalita na 20 million pesos ang budget sa pagkain. Bago naman ang SONA, bahagyang bumaba ang approval at trust ratings ng Pangulo. Base sa bagong Pulse Asia Survey, 53% ang nagsabing approve sila kay PBBM. Mas mababa ito ng 2% kumpara sa ratings noong Marso. Bumaba rin ang trust ratings ni PBBM na nasa 52% na lang kumpara noong Marso na nasa 57%. Si Vice President Sara Duterte naman tumaas ng bahagya ang approval ratings na umabot sa 69% nitong June. Pero hindi gumalaw ang trust ratings niya sa 71%. Ginawa mula June 17 to 24 ang survey sa mahigit 2,000 respondents. Nananawagan ang mga delivery riders sa mga customer. Isakto raw sana ang address sa mga parcel at huwag itong ipapangalan sa alagang hayop. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Sigurado naka-order ka na ng isang item o bagay sa online shops. Pero may isang courier na kinakatuwa sa social media. Paano ba naman kasi? Ang mga parcel niyang dinideliver, kakaiba ang mga address. May malupit na address na naman Baras Rizal Pinugay sa tindahan ng gulaman. Hello po, baka may alam po kayo ditong tindahan ng gulaman. Isa lang yan sa mga kakaibang address sa mga parcel na dapat may deliver ng courier na sa JM. Sa 5 taon niyang pagde-deliver mula sa mga chichirya hanggang sa mga fictional character na mapapanood sa telebisyon, nag-receiver na niya ng parcel. Kaya ang mabilisan ng pag-deliver ng mga ito, pahirapan pa sa paghahanap ng mga address. Grabe naman kayo mag-address. Sa susunod, paayos naman. Tignan niyo yung address Jumong ang pangalan ng aso namin. Paayos naman yung address. Buti sana kung nagsasalita yung aso Kapag kulang yung address tapos hindi pa matawagan, sobrang hirap sir. Lalo nung nakaraan may nag-address. Jumong yung pangalan ng aso namin. Natawa lang ako sir. Ang hirap talaga hanapin. Si JM, kailangan makapunta ng 65 parcel araw-araw para hindi maapektuhan ng kanyang performance rating. Kaya di lang sipag ang mahalaga. Importanteng mabilis at madiskarte rin. At kapag maagang natatapos sa trabaho bilang delivery rider, agad siyang sumasideline bilang clown, magician at party host. Lalo't ang kanyang pagpupursige ay para sa kapakanan ng asawa at 2 anak. Halimbawa, matapos po ng pagde-deliver, may oras pa po, hindi ko po yung sinasayang, nagsoshow pa po ako. Or kapag day off ko, nag-clown pa po ako, host, magician. Pakiusap na lang ni Kuya JM sa mga parcelist life niyang customer. Sana ay maayos ang address na ilagay. Sa mga gaya na kasing kayod kalabaw para sa pamilya, bawat segundo ay mahalaga. Pinaka-importante, mag-iwan ng pambayad sa kanila. Sana paayos po yung address natin. Huwag po natin i-address minsan sa hayop at kung saan-saan karakter po sa pelikula. Masarap sa feeling ang makuha na finally ang pinakahihintay nating parcel. Pero sana, iwas hassle para sa mga couriers ang instruction na nilalagay natin sa delivery address. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang muka ng balita. Hola mga kapatid, itinanggi ng asawa ni John Estrada na si Priscilla Mireles na may kasunduan sila ng kanyang mister na maghiwalay ng araw muna. Dahil sa Instagram, sinabi nga ni Priscilla na nasa Brazil ngayon na umalis siya sa Pilipinas, nakasal sila ni John at nananatili yan hanggang ngayon Pero hindi pa raw ito ang tamang panahon para pag-usapan ang mga detalye nito. Kahapon lang din nag-post nga si John sa kanyang Instagram account at sinabing mutual umano ang agreement nila ni Priscilla to take a break. Itinanggi niya ring may relasyon sila ni Lily Hallman na nakilala lang daw niya sa Boracay na mag-short break siya mula sa trabaho. Kasabay nito tinawag ni John na fake news ang post sa isang Facebook page na pinalitan umano ni John si Priscilla. Banta ni John sa nag-post, magkita na lang sila sa korte. Pinasok na po ni High Street star Andrea Brillantes ang pagnenegosyo ng diamante. Wow! Ito yung mga detalye tungkol dyan. Narito pong report. True
True to her last name, pinasok na nga ng Gen Z queen na si Andrea Brillantes ang diamond business at the age of 21. Finlex pa ni Andrea ang diamond with pink sapphire cross na ito na magiging parte ng collection niya. Parang hindi ko lang po nakikita yung self ko na parang gusto ko maging artista for the rest of my life. So parang gusto ko matuto ng iba't ibang mga bagay po. Kasi hindi naman forever yun yung pagiging artista. Pero ngayon, career daw siya sa jiu-jitsu para sa karakter niyang si Sky sa hit Kapatid at Dreamscape serye na High Street. Kasi ang dami niya pong action scenes. Tatlo yung kalaban niya dito. So parang kailangan siya always ready. So sabi ko, hala, hindi pala talaga ako fit na tao. I think it's time na kailangan kong maging fit. Kahit sobrang busy sa negosyo at showbiz, blooming si Andrea ngayon. Kwento niya, may parte raw rito ang dalawang crush niyang opa na si Byun Woo Seok ng Lonely Runner at ang karakter ni Kim Soo Yoon sa Queen of Tears. May bago kasi akong crush. Ganyan. Kaka-discover ko lang kagabi sa Lovely Runner. Actually, si Baekhyun Woo from Queen of Tears. Yung character, like siya talaga. Bonus na yung itsura niya si Kim Soo Yoon. Aba, may time pa siya mag-fangirl Manunod nga raw siya ng fan meet ni Kim Ji-won dito sa Pilipinas sa August 3. Napapanood naman si Andrea sa High Street weeknights sa TV5. Ito na po, inanunsyo na ang unang 5 entry para sa 50th Metro Manila Film Festival this 2024. At ito pasok po dyan ang drama na The Kingdom na MMFF comeback ni Eat Bulaga host, iconic bossing Vic Soto, kung saan kasama niya po rito si Piolo Pascual. Yes, the tandem we need. Co-produce po ito ng MQuest Ventures. At ito na nga yung cast, hindi lang si Papa P, si Sid Lucero, Christine Reyes, Sue Ramirez at marami pang iba. Eto, pasok din po ang Green Bones na ididirect naman ni Zig Dulay. Nariyan din po ang Strange Frequencies Haunted Hospital na pagbibidahan ni Enrique Hill at Jane De Leon. And official entry rin po ang Himala, isang musical na directed po ni MMFF 2023 Best Director Pepe Diokno. At magbabalik MMFF din po si Vice Ganda sa pelikulang And the Breadwinner Is. Wow! Inaasahang makukumpleto na pong listahan ng MMFF entries by October. From local showbiz, punta naman tayo international. Siyempre, updated tayo lagi dyan. Showing na nga sa Pilipinas ngayong araw ang bagong Hollywood film na Twisters. At siyempre, eksklusibo nating nakatsikahan ng box office actor na si Glenn Powell kasama si Daisy Edgar Jones at Anthony Ramirez. Narito pong report. Anthony Ramos. Stay tuned. It's gonna get dramatic. Looks pa lang, mapapa-twist and turn ka na talaga sa datingan ng bagong Hollywood it boy na si Glenn Powell. From Top Gun Maverick breakout role to box office hit rom-com, bida siya ngayon sa Twisters, the sequel ng almost 30 years ng 1996 classic na Twister. As a storm chaser siya rito na for the internet views ang galawan. You're gonna chase storms because of social media? Was it that? I mean, I think that's sort of like what the audience's expectation for who he is at the beginning is that's why he's doing it, but at the end of the day, I think, he's a man that's from this place, who loves this community, and he's doing the entire social media element in order to kind of provide for people in a time of need. Kasama ni Glenn ang superstar British actress na si Daisy Edgar Jones at ang Hamilton at Transformers star na si Anthony Ramos. Minimal daw ang CGI na ginamit sa pelikula, kaya expect na makatotohanan ang pag-itsa at paggulong-gulong nila sa set. The filming experience felt like we were in a storm so much of the time. It was wild. I mean, so much of what we did was actually for real. We didn't use much green screen. A lot of it was practical effects. They had horse trailers dropped on us, huge jet engine fans. They were throwing debris, wind, rain. The quest for movie audience support continues sa mga TikTok entry nilang viral. Pag-adopt ni Glenn ang cutie doggy na si Brisket sa set ng pelikula at ang pagpunta ng
OG superstar na si Tom Cruise sa premiere night ng pelikula nila sa London. Si Anthony nga, di raw makapaniwala, lalo na at hinampas-hampas daw siya ni Tom Cruise habang nanunood ng pelikula. He had a few moments where he was just kind of hitting me on the shoulder, like, because he was excited about what he just saw, like he was excited about a moment and stuff. After like the third time he did it, I just had a moment where I was like, it was like the third time where I went, yo, thanks so much, Tom, yeah, crazy. And then I was like, in my head, I'm like, yo, Tom Cruise keeps hitting you, like, because he's excited about what he's watching. And that was just like a moment for me where I was like, wow, like. Ayan guys, yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali hanggang bukas. Dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.